Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is your Moreno Cocinero. If you want to be updated and if you like the content of my channel, please do subscribe and try to hit the notification bell. Let us explore my farm and my kitchen. Hi guys! Ito muli ang iyong Cocinerong Moreno, Juren Colmo, and welcome to our vlog. And ngayon guys, andito tayo sa farm natin. Dito tayo sa ating munting piggery na kung saan ay ginagawa natin ang paraan para ito'y lumago at lumaki. Well, actually guys, nag-upisa tayo sa ating pagbababuyan medyo a long time ago. And then binalikan lang po natin ito. So nung nawala ang aking ina, ito'y binigay na po sa atin. At we're so lucky enough na nagkaroon tayo ng chance na mag-umpisa mulit. And then paramihin at palaguin itong babuyan. So nag-umpisa lang tayo sa 4 na inahin kasi kinatay namin yung isa, kumaga meron siyang diferensya kasi yun nga may disability na. So ngayon guys, ayan dito tayo sa ating farm. And then meron tayong dalawang klaseng breed ng baboy ngayon. Ito'y may native tayo at the same time meron tayong hybrid. So bakit natin pinili na meron tayong native at meron tayong hybrid? Kasi may tindahan tayo, may kantin tayo, andun din tayo sa negosyo ng pag-catering services. So yung mga sobrang pagkain kasi lang, instead na itatapon natin, ay ginagamit natin dito para ipakain sa ating mga native na baboy. So sayang din naman, so maximize na lang natin yung waste natin. Pakain na lang natin sa ating mga baboy para makatipid tayo ng pakain. Kasi ang mahal-mahal ng feeds ngayon, so kailangan natin maghanap ng mga alternative na mga pagkain para din na masuportahan o masustentuhan natin ng maayos ang pagkain ng ating mga baboy. So ang pinapakain lang din naman namin ng mga waste na pagkain ay ang ating mga native na baboy kasi sila yung hindi masyadong sensitive in terms of yung digestion, yung hindi sila masyadong pihikan sa pagkain. So kahit ano kinakain nila. So yun din ang nakakatulong sa atin na medyo nakakatipid tayo kasi meron tayong pinagkukunan na libre. So yun yung gagawin natin na pakain sa ating mga baboy. Kung meron din kayong mga plano na sa pagbababoyan, dapat i-maximize din natin na ano yung i-consider natin. Una, yung patubig, yung lugar natin, pabahay natin, ang pagkain natin, and yung financial stability natin. Kasi pag nagbababoyan tayo guys, hindi pwedeng palipasan ng gutom ang ating mga baboy kasi ito yung dahilan kung bakit hindi sila lalaki. Kasi nga kulang yung pagkain natin. So kailangan talaga na medyo makapal-kapal ang bulsa natin. Especially pag hybrid tayo kasi yun nga, kailangan talaga on time yung pagkain natin sa kanila. Kailangan talaga may pondo tayo na mga feeds para sa kanila. Kung sa native naman tayo na baboy, ang dami-daming alternatives na pwede nating ipakain sa kanila. So medyo makakatipid tayo. Kaya nga lang, in terms sa laki, sa timbang, ay may difference talaga din sa kanila. So yung sa native na baboy natin, medyo mahaba-haba yung panahon na pagpapakain natin sa kanila. Pero since libre din naman ang pakain natin sa kanila, so makakatipid talaga tayo ng malaki. Sa hybrid din naman, madali siya. Pero kailangan lang talaga na may laman din ang bulsa natin kasi from time to time, kailangan natin bumili ng feeds. So guys, ito yung ating 2 months and a half na mga baboy. So pag pwede nating pagkatiwalaan yung ating caretaker ay makikita talaga sa katawan yung pakain natin. Yun lang talaga yun. Kasi kahit nagsusupply tayo ng enough or more than enough na pagkain, pag ang caretaker natin ay hindi niya inalagaan talaga ng maayos ang ating mga baboy, eh wala din. So dito makikita nyo talaga kung gaano ka lulusog ang ating mga baboy, meaning yung pakain talaga ay pinapakain sa kanila. So bumibisita lang tayo dito once in a while pero nakikita naman din natin kung ano yung resulta. So 2 months and a half pa lang po ito. Then puntahan naman natin yung nanganak kagabi. Ito yung unang mga anak niya. Ito yung unang mga anak niya. Ayan na po sila. Ayan. Diba? So half native, half Phil-Am din ito sila. Half na hybrid. So this is 3 months and a half. Yun nga yung sabi ko sa inyo, pag native kasi ay iba talaga yung hubog ng katawan ng mga native kaysa sa mga hybrid. So ito medyo maninipis, mahahaba pero maninipis. Pero hindi naman din siya nalalayo talaga din sa hybrid. Ayan na sila. Ayan yung katawan niya. So we're lucky enough guys na yung native na baboy natin nanganak na po kagabi.
So yung first born niya na mga biik, 9 piglets, and then ngayon ginawa natin yung fattening ito. And then lumaki na sila. So siguro isang buwan na lang pwede nating pagkakitaan na yung ano natin, first anak niya. Ito yung nanganak kahapon or kagabi. Ayan, native po ito pero naging half na siya. Fill-am po ito kasi native po yung mama pig, and then yung papa pig po is hybrid. Ayan. So ito yung resulta ng kanyang mga anak. So parang hindi na siya native. Ayan. So swerte lang tayo kasi andyan si kasamsakang Joey na talagang maingat at marunong sa pagpapaanak at sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Tingnan natin yung puwerta ng ating inahin ay makikita natin walang mga discharges. Isa yung indication na maganda ang sitwasyon ng ating or kalagayan ng ating inahin. Kasi wala siyang discharges, parang hindi nanganak. And 5 hours ago lang ito nanganak. So makikita natin na walang discharges. So ang galing. So maswerte tayo na healthy talaga yung ating inahin. So parang hindi siya native na baboy. Humingi kami ng pasensya sa last anak kasi nito ay ang daming nag-PM sa atin na para bumili. Hindi namin sila ibinenta kasi nga ang balak kasi namin is paparamihin natin yung native natin na mga baboy. Pero ngayon sa pangalawang panganak niya ay bibigyan na namin ng tsansa yung gustong bumili ng ating mga piglets na half native at saka half hybrid. So open na po kami, just PM us, mag-message lang po kayo kung sino yung may gusto na magkaroon ng half-breed, native at saka hybrid na mga biik. Message lang po kayo sa aming Facebook, Juren Colmo, and then pwede kayong mag-PM sa atin, and then tatanggapin namin ang inyong mga inquiries about sa kung gusto nyo magkaroon or bumili ng ating native na mga biik. Ayan po, open na tayo. Puntahan natin ngayon ang ating yung kapatid ng 24 na mga biik. Ito yun sila. Kasi may pumunta dito na kapitbahay din namin nga gustong-gusto diyan daw talaga na magkaroon ng baboy na galing sa atin. So binigyan natin sila ng I think 4 ata yung binili nila sa halaga 4,500 kasi nga from Walay kasi isang buwan na din namin siyang napakain. Since kapitbahay lang din namin, so dapat bigyan din natin sila ng chance na magkaroon ng may experience din nila ang pagbababuyan. Hindi lang man din tayo dapat ang magkaroon ng ganitong pangkabuhayan. So kung may mga kapitbahay tayo na gusto din na umasenso or magkaroon ng experience sa pagbababuyan, ay dapat din natin silang bigyan ng pansin at tulungan. So ito na po yung kapatid ng 24 na mga biik sa isang inahin. So gagawa natin yan ng sariling content. Bakit naging 24 ang kanyang mga anak tapos binuhay niya po lahat. Buhay po lahat yung yung 24 na biik na yon. Ito din ay dito tayo kumuha ng 4 na mga biik na ibinenta natin sa ating mga kapitbahay. So 20 days na ito from Walay. So makikita naman din natin yung katawan talaga ng ating mga biik na talagang ang lulusog. So nasa mga ilang baboy na tayo? Jo, ilan kayo, Jo? So 67 na po lahat ang ating mga baboy. Ayan, from 4. From 4 na baboy, naging 67 na po ngayon. So ito din, buntis na naman ito. Ito, yan. Buntis yan. Ito din yung isang fattening natin na ginawa nating inahin. Baka bukas ito, pwede na itong kastahan. Ayan, ito yung bagong natin. Supposed to be kasi dapat 4 ito sila. So kinatay din natin yung 2 kasi nakita namin yung mga hindi masyadong maganda na qualities na meron siya. So along the way kasi pag meron kayong gagawing inahin, huwag yung pilitin. Pag sa tingin ninyo na may mga hindi magagandang qualities na nakikita ninyo, yun ang ipilit. Manap na lang kayo ng bagong uri or kalidad ng mga magandang kalidad ng gagawin ninyong inahin kasi nasa magandang lahi din kasi sa tindig, sa forma, yung forma ng likod, yung kanyang dede. Ang dami natin dapat i-consider kung gagawin nating inahin ng isang babaeng baboy. So hindi lang dapat na basta-basta na gagawin natin ito kasi gusto natin gumaya sa ating kapitbahay. Kasi ang kapitbahay natin, merong babuyan, meron siyang mga inahin. So gusto din natin. So kahit ano na lang ay kukunin natin. Hindi po ganyan. Dapat po ay meron tayong
mga qualities na dapat i-check natin. Dapat nating talagang tutukan yung mga magagandang qualities para ang resulta din ng mga baboy natin is, yung mga biik natin is pag nanganak na ay magaganda. Kagaya po sa ating mga inahin natin ay habang tumatagal, mas lalong dumadami po ang kanilang mga biik. And then yung quality, yung the way mag-handle sila din ng kanilang mga biik, kung hindi ba nila inaaway, hindi ba nila kinakain, o hindi ba nila yung maingat ba sila na klaseng inahin. So isa yun sa mga qualities din na i-consider natin para hindi kawawa ang ating mga biik. And then maganda ang uri ng mga biik na ipoproduce ng ating mga inahin. So dito sa kabila, ayan, ito yung mga anak din ng ating mga 24 sila lahat, and then buhay. Pasensya na kayo kasi hindi pa tapos yung natin, yung building natin. Yan lang po yung original building namin. Yun yung original building ng aking ina before. So ito na po yung dinagdag natin. Ito dito, ayan, nasa mga 1, 2, 3, 4 8 po na cages ang ating dinagdag. Ayan, tingnan nyo sila. Pag busog kasi ang baboy, yan talaga yung nangyayari sa ating mga baboy, natutulog lang. Then pag alam nilang gutom na naman sila, ayan, may ingay naman yan lahat. Ito din, tingnan ninyo. Ayan. Ayan sila. Ayan, yung isa ay andito. Ayan. Ito yung pinakamabait. Pagdating namin dito ay talagang very welcoming ito na baboy. Nagpapahawak talaga ito siya. Nagpapahawak ito. Ayan, bait-bait yan. So ayan. So malapit na natin itong pwedeng pagkakitaan. So ayan, nagulat sila. So sa pagbababuyan lang talaga, ang sekreto ay yung dedikasyon mo. Dedikasyon, yung love mo din sa mga alaga mo, yung pagmamahal na ibibigay mo. Yung nga sabi ko before, yung TLC or yung tender loving care. Yun talagang kailangan kaya sa tao, sa pagugulayan man o sa paghahayupan, dapat may TLC. May TLC talaga. Yun mo makikita yung resulta mo na maganda pag meron kang TLC. Hindi pwede na mag-aalaga ka lang para lang ibenta. Dapat bigyan mo din ng puso. Bigyan mo din ng puso. Hindi pwede na bara-bara, mekos-mekos mo lang. Hindi pwede sa pagbababuyan. Kailangan talaga organize ka. Marunong ka, may plano ka, may vision ka kung saan papunta yung pagbababuyan mo. Ayan. Ito sila, natutulog din. Ito yung kapatid ng 24 ng mga biik. Ayan, di ba? Gaganda. Gaganda. Nasa mga 1 month pa lang ata ito pagkawalay. Kung nakikita niyo pang uniform talaga lahat. Ayan, tingnan niyo, walang maliit. Oo. 24 ito sila. So ang sikreto din pag ganito kasi pag 24 yung biik niya, ang sikreto din talaga yung nag-aalaga na talaga. Kasi kailangan talaga ito ng oras. Kailangan talaga ito ng panahon at TLC. Kasi kailangan mo talaga na marunong kang mag-manage sa kanilang pagpapainom ng gatas na hindi din naman nasasaktan yung kanilang yung kanilang ina. Ayan. O yung guilt natin, hindi siya nasasaktan. O hindi na puwersa. So, nagbibigay talaga kami ng oras or time frame kung anong oras namin sila papainumin ng gatas at papakainin. So, magbibigay tayo ng separate vlog dyan at abangan nyo yan. Kasi, kung mangyayari din ito sa inyo na mayroong 24 na biik yung isang inahin ninyo, dapat marunong din talaga kayo sa management. Kasi ang management talaga ang makakatulong para makasurvive ang lahat, then mabuhay po ang lahat. Sayang din naman kung marami nga sila, pero namamatayan tayo ng 1, 2, 3, 4, sayang din kasi pera din yan. Pwede tayong kumita dyan. Ayan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo ng uniform. Walang maliit talaga sa kanila. So ito ay sikreto ng ating caretaker. At maraming salamat kay Kasamsakang Joey. Kasi talagang tinutukan niya at inalagaan niya talaga yung natin, yung mga biik natin. So papakita ko sa inyo yung kapatid niya. Ito, tingnan nyo. Wala talagang maliit sa kanila. Parang pantay-pantay talaga yung nila. Ayan. See? Ayan. Tingnan nyo. Ayan yung isang native pig natin. Siguro nasa mga ilang buwan na ata ito pero hindi nabubuntis. Pangatlong beses na po ito nakastahan pero hindi siya nabubuntis. So pag hindi pa siya nabuntis, kailangan na natin itong i-give up. Kasi sayang na sa pera, sayang na din sa panahon. And kailangan na nating maghanap ng ibang ways para hindi din masayang ang ating kita. So yun din naman ang purpose natin pag nagbababuyan tayo. Dapat kumikita ang pangkabuhayan din. Hindi rin pwede na awa lang.
Naawa talaga ako sa kanya, pero kailangan din natin na na i-give up kasi pag lumalaki na yung gastos natin sa isang gagawin nating inahin ay dapat din marunong tayong mag-evaluate. So sana mabuntis ito. And then ito din ibuntis na. Ayan. Yan. Ito yung sabi namin na mayroon siyang 24 na biik. So sa next vlog namin ay bibigyan namin kayo ng overview sa bakit meron siyang 24 na biik. Ayan, ito yung isa sa pinakamabait na survivor talaga to. Tingnan niyo, di ba? Acknowledge na yung namin presence. Papahawak talaga to. Ang bait-bait nito. So, yung 24 na biik ay kinaya niya talaga na buhayin. So, talagang nagpapasalamat kami sa nag-alaga at saka sa inahin na ito. So, ito yung napakasakit pag ito'y nawala. Kasi ang bait-bait nito. Survivor yan. Buntis na din yan. Buntis na din. And then, bumalik na din sa dati yung katawan niya. Then, malakas din ang kain niya. Ayan, So, guys, ito muli ang inyong Kusinarong Moreno. Kung kayo may plano sa pagbababoyan, umpisahan nyo na po. Kung mayroon kayong lugar, mayroon kayong patubig, mayroon kayong pera sa bulsa na sa tingin nyo ay natutulog lang, gawan nyo po ito ng paraan. Meron kayong lupa, taniman nyo ito ng gulay, taniman nyo ito ng prutas, sakahin nyo ito, and then lagyan nyo ng paghahayupan, pagmamanukan, pagbababuyan, para naman makikita nyo talaga yung paglago ng pera ninyo. And then, ang sekreto lang talaga sa pagbababuyan or sa paghahayupan or paggugulayan ay ito, puso. Ito yung mas kailangan natin, ang puso talaga. Kasi pag walang puso, wala ding nangyayari, hindi lumalaki yung natin, yung mga pangarap natin o yung mga vision natin sa buhay. So, gabayan lang tayo ng ating sikap, ng ating tiyaga at pagdadasal ay talagang mapupunta tayo sa rurok ng ating gusto at ng tagumpay. At ito muli yung Kusinarong Moreno, Juren Colmo, and para sa mga subscribers namin, maraming salamat po sa pag-subscribe. And then sa mga napadaan lang sa aming channel, please check and try to subscribe para naman mas dumami pa tayo at mas lumawak pa yung ating kaalaman sa agrikultura at pagbababuyan. So ang inyong Kusinarong Moreno ay laging handa na i-share sa inyo, ipamahagi sa inyo ang mga kaalaman na natutunan ko lang din sa maliit na pag-uumpisa. So sabay-sabay tayong umangat, sabay-sabay tayong umasenso sa pagbababuyan at sa anumang larangan na gusto nating pasukin. So please do subscribe and just try to hit the notification bell para updated kayo sa aming mga ganap and then sa aming mga bagong updates na pamamahagi sa inyo. Marami pong salamat and